nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan kay dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa Diyos. May kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay
kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya talalapit, Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa ating pong lahat, mga magulang, mga kapatid. Muli po tayong naririto sa ating pong programang Sa Diyos Walang Imposible, at kung saan muli ay ating mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na ating pong pinagbubulay-bulayan, ating pong pinagninilay-nilayan upang ito'y magbigay kalakasan at paglago ng ating pong mga buhay pananampalataya. ang landas mo. Kaya naman muli po akong nag-aanyaya sa inyo sa loob po ng isang oras. Muli ay magsama-sama po tayong maglingkod sa ating Panginoon Diyos at magsama-sama po tayong ibahagi ang kanyang kabutihan sa pamamagitan po ng patuloy po nating pagpapakalat ng kanyang mga salita. At ito po ay ating pong magagawa sa pamamagitan po ng pagbabahagi po natin ng ating pong programa. Just press the share button upang sa gayon mas marami po ang maabot at marating ng kanyang mga salita. Hallelujah! Ito pong yung lingkod, Pastor Manny Dalena, muli po ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin, ha? Kung sa kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang... So muli po, isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid na ngayon po ay nakatutok na po ang ating pong kapatid mula po sa Canada. Isang mapagpalang gabi po diyan sa inyo sa Canada, Sister Marilu Quinto and Brother Israel Quinto. Mamaya po ay babasahin po natin ang isang pasasalamat at patuto po ng ating kapatid na si Sister Marilu. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. At ganun din po ay isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Bob Yuson Atendido at kay Sister Becky Atendido na mayroon pong hatid na balita sa atin na kung saan po ay pumanaw na po ang asawa po ng ating kapatid na si si Sister Daisy Smith. Sabi rito ni Brother Bob, I just like to give you the sad news. Husband of Daisy Smith passed away yesterday after a few days of its life support. Praise God. Isa pong luksang kalatas at pakikiramay po mula po sa pamunuan po ng Sa Diyos Walang Imposible sa pamilya po ni Sister Daisy Smith. And then sabi po niya, a bit of good news is that Daisy was ministered by Becky and now natanggap niya at peace daw si Daisy Smith. Amen to that. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. So, ganyan lang po talaga ang buhay mga kapatid. Ako nga po, galing din po sa isang funeral service ko. Nag-funeral service po ako kahapon sa labi po ni Tatay Dado Gotera. Yung pong ating isinasama rin po palagi sa ating pong prayer request na kung kailan lang ay pumanaw na rin po. At ako po ay nagkaroon po ng pagkakataon makapag-minister po doon sa labi niya sa kanyang pamilya. Kahapon po yan, kasama ko po ang ilang kapatiran natin. Ano po, Sister Neng at si Sister Elena po, na kung saan ay kahit sa kabila na siya po ay kaarawan niya ay naglingkod pa rin po siya, kasama po rin po siya sa aming ministeryo kahapon, ha? Praise God, purihin ang Diyos na buhay. So Brother Israel and Sister Marilu is still watching from work. Praise God. Hallelujah. At mula po sa Dasmariñas, Cavite, batiin din po natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Luis Cito Mikiyabas. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Louis, at sa iyong mga sambahayan, ang Mikiyabas clan, at ganoon din ang Ababa at Labis family. Ha? Praise God. Sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya talalapit. And batiin din natin, Sister Lisa Villarico, isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Lisa, at sa iyong mga anak. Ganon din po kay Brother Lloyd Nebres, na bumabati sa atin ng glory to our God who was, who is, and he is to come. Hallelujah. God bless everyone, sabi niya. At ganon din po sa ating pong mga sa iyo pong buong pamilya, no? Kina Sister Aida, kina Loida, Leiza,
Praise God, kina L.A. Adrian at E.J. Purihin ang Diyos. Ang landas mo At mula rin po sa Dasmariñas, Cavite, batiin din natin isang mapagpalang umaga si Sister Annalisa Moreno de los Reyes na akin din pong nakasama kahapon po sa funeral service po ni Tatay Dado. Nandun din po siya. No po, siya po ang nag-aasikaso sa mga paglalagakan po ni Tatay Dado, si Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Kasama niya si Sister Norma Ablas. kung sa kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Batiin din natin ang isang mapagpalang umagang isa nating kamanggagawa mula po sa ating pong church sa Alabang, Sister Emmy Garcia. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Emmy, at ganun din sa iyong asawa na si Brother Camilo Garcia at ang inyong mga anak. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Talalapit sa Diyos walang imposible. Para po sa kabatiran ng lahat, mayroon tayong gawain dyan sa Alabang. Yan po ang ating pong church sa Alabang ay matatagpuan po yan. Malapit po sa STI along Monteliano Street. Praise God, katabi lang po yan ng STI College, ang church natin sa Alabang. Yan po sa pangunguna ng ating pong butihing pastora, Nene Principe. Praise God. Ang butihing may bahay ng ating founder na si Pastor Camilo Principe. Kagalingan sa karamdaman. Good morning kay Architect Leo Rosas at sa iyong may bahay na Sister Nene Rosas at sa inyong apo na si John Lee at kay Hansel Rosas. Hallelujah! Mapayapa ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang So ang ating paksa mga kapatid ay pagpapatuloy po ng ating pong pinag-aaralan kahapon po yung kabutihan po ng ating Panginoon Diyos, kung gaano siya kabuti sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano. How God is good to the saved. Dahil nung nakaraang pong araw, ang pinaksa natin ay ang kabutihan naman ng Diyos sa mga hindi ligtas. Dahil po ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang po para sa kanyang mga anak ipinararanas, kundi sa lahat ng tao ay kanyang ipinararanas ang kanyang kabutihan. Dahil meron po tayong tinatawag na common grace, hallelujah, karaniwang biyaya na kanyang ipinararanas sa lahat ng tao. Praise God. Subalit, gaya nga po ng ating pong binabasa na pag-aaralan, ay meron pong espesyal na kabutihan, no? Natatanging kabutihang ipinararanas ang Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. At yan po ang ating pong pinag-aaralan, ha? walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Alright, good morning po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Hallelujah, na napakasipag magbahagi at mag-share ng ating pong gawain, ha? Praise God. At ganun din sa inyong anak na kasama niyo dyan sa inyong tahanan na Sister Lily Pangilinan. Ang landas mo At mula po sa Ligas, Bacoor, Cavite, batiin din po natin ang ating kapatid na si Sister Emmy Diaz na kahapon po ay nagpatotoo at binasa ko po sa inyo ang kanyang pasasalamat sa Panginoon sa taong 2020. Hallelujah. At ngayon naman pong umagang ito, maya-maya po babasahin ko po sa inyo ang pasasalamat naman po at patotoo po ni Sister Marilu Quinto, ha? Praise God. Antabayanan po niyan mamaya. Pararamihin lang natin viewer para mas marami po ang makapakinig, no po, at ma-encourage po sa mga patotoong ito.
Alright, binabati po natin ang isang maligayang kaarawan ng ating kapatid na Sister Lorna Gonzales. Happy birthday, Sister Lorna Gonzales! Maya-maya hahandugan ko kayo ng awitin at isasama kayo sa panalangin ngayong umagang ito. At maya-maya isusubukan ko pong makahabol diyan sa inyong celebration, no? Hindi po ako nangangako na makakapunta ko, pero susubukan ko po, itatry ko po dahil maya-maya po kasi pagkatapos po ng programang ito ay meron pa akong isang pupuntahan na meron po akong ikakasal ngayong araw na ito, ha? Praise God. So tayo po dadako po muna sa ating pong panalangin ngayong umagang ito, mga kapatid. Muli anyayahan po natin ang kanyang banal na presensya. Tayo po ay sama-samang dumulog muli sa presensya at sa kanyang kalinga at paggabay. Hallelujah. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ngayong umaga ay labis po kami nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na sa amin ay patuloy po ninyong ipinagkakaloob. Lalo tigit, Panginoon, na kami muli ay iyo pong iminulat sa araw na ito upang muli maranasan po namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa tugtong na buhay, Panginoon Diyos. At ngayon ay may pagkakataon kami muli makapaglingkod sa iyo at maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Muli ang aming pong hiling, O Diyos, ay iyo po kaming gabayan, turuan, at patuloy, O Diyos, na ang iyong mga salita ay maghari sa aming puso upang sa gayon ay patuloy po kaming lumago at umunlad sa aming mga buhay pananampalataya. At yan ay dahil ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagtuturo sa amin, ang siyang nagpapaalala sa amin ng lahat ng iyong mga utos, Panginoon Diyos. At ngayong umaga, humihiling po kaming minsan pa na kami po ay iyong patawarin at linisin sa lahat ng aming mga kasalanan upang sa gayon maging karapat dapat po ang bawat isa sa amin sa paglilingkod sa umagang ito. Pagpalain po ninyo, Ama, ang bawat bahagi ng gawain ito at nawa, O Diyos, ay mas marami pa ang maabot ng iyong gawain, ng iyong mga salita upang sa gayon ay mas marami kaming kaluluwang mailapit at maidulog sa iyong banal na trono. Sama-sama naming aangkinin, Ama, ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay, sapagkat ang salita mo'y hindi ito isang simpleng salita na dumarating sa amin, kung hindi ito ay laging mayroong taglay na kapangyarihan at kalakip ito ang mga tanda, himalaan, kamamalaghan. Kaya ito ay aming lubos na sinasampalatayanan. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Dinadakila, pinupuri ka namin at niluluwalhati. At amin po minsan pa ay amin pong sama-samang pinasasalamatan ka dahil sa patuloy, O Diyos, na pag-abot mo sa lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay. Ako na yung lingkod muli ay nagpapakumbabang nagpapasakop sa iyo. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, daluyan ng iyong pagpapala. Kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise the Lord! sa problema'y humaharap, para bang
asahan, di rin natagpuan. Ako'y magdurusa forever sa buhay. Ako ay Alright, walang forever sa pagdurusa, walang forever sa pagkabigo. nagbabago. Kailan pa ba ito? Good morning kay Sister Emmy Diaz. Sabi niya, thank God it's Friday. God bless us all. Good morning din sa iyong mga anak na nagwo-work from home, kina Jonah, Ivy at Reds, at ganun din kay Ray Han. Hallelujah. Sabi naman po ni Sister Lynn Kalinawan ng San Nicolas, Bacoor, Cavite, a blessed Friday everyone. Ganun din po sa iyo, Sister Lynn, at sa iyong anak na si Andre. At mula naman po sa TS Cruz Subdivision, batiin po natin. Mula po yan sa Almansalas, Piñas. Good morning, Pastor, and yo all. Aba, praise God. Yo all. Hallelujah. Kay Nanay Remy Soribio, at ganun din po kay Tatay Marino Soribio, kay Obet Soribio, at kay Dayan, at kina Bob at kina Hart, at ganun din kay Bimbi, praise God, at kay Sister Rose Tasipit at Brother Romy Tasipit and Ruru. Hallelujah, praise the Lord. Sa presensya na'y laging At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Neng Moreno Ragasa. Praise God. Kasama ko rin kahapon sa funeral service. Sinundo ako dito. Praise God. Salamat sa iyo, kapatid, no? Purihin ang Panginoon Diyos. At ganun din po kay Sister Becky Garcia. Praise God. Ganun din po kay Brother Francis Ragasa. At ganun din kina Goku Goten at Goon at kay Prisian. Hallelujah. At mula sa mga po sa BF Resort Drive kay Sister Beck Garcia, isang mapagpalang umaga, at sa iyong mga kasama diyan kina Kim at kina Mary. sa kahirapan ay walang Good morning kay Ate Eloy Labis Mikiyamas. Praise God. Good morning sa iyo, Ate Eloy. Blessed weekend. Pagpalain ng Diyos ang inyong buhay. Kayong dalawa ni Brother Louie. Hallelujah. At ganun din po, shout out po kay Ma'am Guadalupe Labis na ngayon po ay nanonood din. Praise God, at napakasipag na mag-share din po sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kamag-anak. Ito pong si Ma'am Guadalupe Labis, ha? At kay Brother Ed Sol Cruz, sabi niya, God bless us all. Praise God. Purihin ang Diyos sa iyong buhay, Brother Ed, at sa iyong pamilya. Purihin ang Diyos. Hindi natin mula sa San Pedro, Brother Bob Yuson Atendido at Sister Becky Atendido, at sa inyong apo na si Ali, at sa inyong mga anak, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So ngayon po, tayo po ay magpapasimula na po sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos tungkol po sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Nasa ikalawang bahagi na po tayo, mga kapatid. Ano po? Praise God. Kahapon na ibinigay ko po sa inyo ang unang apat na kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga nailigtas o sa buhay ng mga anak ng Diyos. Praise God. At gaya po ng aking pong sinabi, kung ating pong pag-aaralan at sasaliksikin ang mga talata sa Biblia, ay makikita po natin ang mga ilang katotohanan na sinasabi ang banal na kasulatan na ang Diyos natin ay tunay na napakabuti. Naalala ko tuloy yung isang mayaman na lumapit sa ating Panginoon Diyos at nagtanong siya, sabi niya, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako'y makapasok sa karya ng langit? Ang sagot sa kanya ng Panginoon, ang sabi niya, bakit mo ako tinawag na mabuti? Iisa lang ang mabuti, at iyan ay walang iba kung hindi ang Diyos Ama na nasa langit. Praise God. Kaya nga, gaya po ng ating nakaraang pag-aaral, inuulit ko po, ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang para sa kanyang mga anak, kung hindi sa lahat ng tao. It is because God is no respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Okay, kahapon,
Ibinahagi ko po sa inyo ang unang apat na ipinararanas niya kung gaano siya kabuti sa ating lahat o sa ating mga anak niya, yung mga anak ng Diyos, yung mga nanampalataya, yung kanyang mga nailigtas. Praise God. Una ay ipinadama niya ang kanyang kabutihan sa pamamagitan po ng pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Praise God. Ano po? Yan pong buhay na walang hanggan ay ipinagkakaloob lamang yan ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay nananalig at sumasampalataya. Yan ay hindi po natin maituturing na common grace o karaniwang biyaya sapagkat yan ay maari lamang ipagkaloob ng Diyos sa mga sasampalataya. Gaya po ng sinasabi ng aklat ng 1, Kapitulo 6, talatay 47, na ang sabi ron, ang sumasampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. At ang sabi nga po ng aklat ng 1, Kapitulo 5, talatang 12, na ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Yan, maliwanag po yan mga kapatid. Ano po? Yan po ay para lamang po sa mga nailigtas na. At ikalawa na binanggit ko po kapatid, ay yung pong pagbibigay sa atin ng agarang access. No po, yung bang madali ang paglapit at pagdulog sa kanyang banal na trono. Na gaya po ng sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 16 na ang sabi ron, malaya tayong makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng awa at abag sa panahong kailangan natin ito. Yung pong sinasabi rito na agaran o yung pong malaya, kalayaang lumapit, yan ay eksklusibo lamang po para sa mga ligtas. Ano po? Bakit po? Kasi tayo po ngayon ay itinuring ng anak ng Diyos. No? Tayo ay nakatatawag na sa Kanya ng Ama. Lehitimo na tayong anak ng Diyos dahil nailigtas na tayo. Kaya nga bilang Kanyang Ama, nagbigay po ako sa inyo ng halimbawa tulad ng ating presidente, hindi lahat ng tao sa bansang Pilipinas ay mayroong madaling access sa ating presidente. No? Dadaan ka pa kung saan-saan, samantalang yung kanyang mga anak, anumang oras, anumang araw, anumang sandali, pwedeng pumasok sa Malacanang. Bakit? Kasi sila ay anak. Ganon din po pagdating po sa ating pong buhay espiritual, sa ating Ama na nasa langit. Hindi lahat ng tao ay agad-agarang makalalapit sa pamamagitan ng panalangin sa trono ng mabaging Diyos, kundi yaon lamang mga anak ng Diyos. Abay, napakatagal nating tumatawag sa Kanya ng Ama, hindi naman pala tayo anak. Ano? Praise God. So yung mga anak lang ang pinahihintulutan na lumapit ng may kalayaan, yung pong agarang access. Praise God. At ikatlo mga kapatid, na binanggit ko kahapon ay yung pong pagsagot niya sa ating mga panalangin. Actually, sabi ng Bible, hindi pa tayo tumatawag, sinasagot na tayo sa ating mga panalangin. At ang sabi nito, ngunit hindi lahat ng ating tinataas sa Kanya at idinadalangin ay sinasagot niya. Yun lamang naaayon sa kalooban ng Diyos at yun lamang ikabubuti po natin mga kapatid. Ano po? Yung para lang sa ating kabutihan. Praise God. At ikaapat na binanggit ko po kahapon mga kapatid ay yung pagbibigay sa atin ng tunay na layunin sa mga pinakapangit na trahedya sa ating buhay. Yung bang mga pinagdadaanan nating mga pagsubok, pinagdadaanan natin katulad ngayong panahong ito ng pandemya, no? Praise God. Kundi makikita natin dito mga kapatid na sa pamamagitan nito ay naisa sa katuparan ng Diyos ang Kanyang layunin, yung Kanyang hangarin, na mas maraming tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Kaya nga itong pandemyang ito, di ba? Kung hindi pa nagkaroon ng pandemya, kung hindi pa nagkaroon ng krisis, kung hindi pa nilimitahan ang mga gathering, abay, magkakaroon ba tayo ng araw-araw na pakikinig ng salita ng Diyos? Di ba? Praise God, noong walang pandemya, isang araw lang kayo nakakapakinig, tuwing araw lang ng linggo. But now, pakinggan po ninyo ito. No? Kung kaya ko nga lang buong linggo kaya lang humihingi ako sa inyo ng isang araw na pahinga. Dahil yan naman po ay talaga naman pong kailangan natin magpahinga ng isang araw. No? Pero ganun pa man mga kapatid, ay napapakinggan natin ang gawain ng Diyos 6 na araw sa loob ng isang linggo.
Praise God, hallelujah. At yan ay upang iparanas ng Diyos, gawin ng Diyos yung kanyang layunin kahit na sa mga pinakapangit na karanasan ng ating buhay. Na merong magandang layunin, kaya ang sinabi ng Romans 8:29, no? Praise God. Na sinasabi roon, mga kapatid, that all things work together for good. Ano po yun? Yung tayo, mga kapatid, ay maiayon, maiakma sa wangis ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Yan may mababasa ninyo sa Romans 8:29. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ha? Praise God. So, Sa karamdaman ay walang pag-ibig. Ang lahat ay may hangganan sa mundo. okay. So, ngayon po, mga kapatid, ano po ang kasunod? Naibigay ko sa inyo ang apat. Ngayon po, mayroon po tayong kasunod. Ano pa ho? Paano pinararanas? Paano ipinadadama ng Diyos ang kanyang kabutihan sa ating mga ligtas? Yan po ay sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa atin. Kapag tayo po ay nagsisimula ng mahaligaw sa kasalanan, kapag tayo ay nagsisimula na namang magkasala at magkamali sa ating buhay, tayo ay dinidisiplina, mga kapatid. At dito'y makikita natin na mayroong dalawang bahagi sa katotohanan ito. Unang-una, kapatid, ipinapaalala sa atin ng Diyos na sabi rito sa Hebrews chapter 12, sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 12, ang talata po ay 5 hanggang 6. Anong sabi rito? At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, wag mong walang bahala, no? Wag mong iwalang bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Praise God. So makikita natin dito na ang mga mahal ng Panginoon ay parurusahan niya. Praise God. Ang Diyos ay tiyak na nagdidisiplina sa atin sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Di ba? Kung titignan po natin, no, tayo man ay nagdidisiplina sa ating mga sariling anak. Ang dinidisiplina mo lang siyempre ay yung sarili mong anak. Dahil hindi mo gagawin ito sa mga hindi mo anak. Pero ginagawa mo ito dahil mahal mo ang iyong mga anak. Di ba? At dahil gusto mo silang lumaki at maging may mga sapat na gulang, kaya natin sila dinidisiplina. So, ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin mga buhay, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay nagkakulang, naliligaw ng landas, tayo ay muli dinidisiplina. Hinahampas, pinapalo po tayo. Yan po ang una. Pangalawa, pinapatawad tayo ng Diyos kapag tumatawag tayo o kumbaga, makikita po natin dito mga kapatid, kapag tumatawag tayo sa Kanya, sabi nga ng awit 86, talata po ay 5, ikaw ay mapagpatawad at mabuti o Panginoon, na may sagana sa pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo. Hallelujah. So ito pong ganitong aspeto ay dumadaloy mula sa kabutihan ng Diyos. Hindi Kanya. Hindi niya tayo hahayaang manatili sa ating mga kasalanan, ngunit ako at ikaw ay didisiplinahin tayo upang tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan. Humiyaw ng kapatawaran at magsimulang lumakad sa bagong buhay. Yan ang isa sa kanyang mga kabutihan, ang tayo ay disiplinahin. Tama po ba mga kapatid? Ha? Praise God. Hallelujah. So, praise the Lord. Okay, gusto ko munang bigyan daan ito pong patotoo at pasasalamat ng ating kapatid mula po sa Canada. Ano po? Praise God. Ito po ay galing po kay Sister Marilo Quinto. Praise God. Ang sabi po niya mga kapatid, pakinggan po ninyo yung kanyang naging karanasan, no?
sa piling ng ating Panginoon Diyos. Pastor, gusto kong magpasalamat sa Panginoon sa napakagandang biyayang ipinagkaloob niya sa akin at sa aking pamilya. Una po, sabi niya, hati lang ang oras ko sa pakikinig dahil po nasa trabaho ako at hindi ako makasagap ng internet sa aking department. Kailangan ko pa pong lumipat para makasagap ng internet at tamang-tama ang oras ng break time ko na 30 minutes. Kaya pag uwi ko sa bahay, bago ako matulog ay siya ko pong tatapusin ang buong pakikinig. Limited lang kasi ang wifi ko at totoong napakabuti ng Diyos dahil nabigyan kami ng mas magandang plan na unlimited sa mas mura kaysa sa dati naming binabayaran. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa kabutihan niyang ipinagkaloob sa akin. Kaya tuwing mag-uumpisa ang live streaming niyo po ay masayang-masaya po ako. Napakabuti talaga ng Diyos dahil ibinigay niya lahat sa akin ang lahat ng oras na hindi na ako lumilipat para makapanood at makapakinig sa mga salita ng Diyos. Ipinagkaloob niya ang tanging lakas sa akin sa pakikipagharap sa anumang pagsubok sa ating buhay. Kaya salamat Panginoon. Pinupuri kita at magpakailanman. At salamat din po Panginoon dahil kasama ko ang aking asawa sa gawaing ito. Hallelujah! Praise God! At praise God, sabi niya, at laking pasasalamat din po Pastor sa inyo dahil kayo ang ginamit ng Diyos na para makarating kami sa sitwasyong ito sa aming buhay. Ganoon din, salamat sa aking hipag, Sister Ning po ito, sa pag-invite niya sa akin. At sa day 1 pa lang, I spread the words to my sisters and friends. Wish ko lang namin na hope to meet you in person to personally say thank you. Napakalaking bagay sa aming lahat ang pagla-live mo, Pastor. Salamat sa Diyos. Amen. To God be all the glory. Hallelujah, Sister Marilu. At yan din ay hangad ko na makita kayong mag-asawa at makilala kayo ng personal. Purihin ng Diyos. At yan ay darating. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. So napakaganda po ng kanyang naging patotoo ngayong umagang ito. At nawa kayo rin po mga kapatid ay nahamon at napagpala ng kanya pong patotoo ngayong umagang ito. Alam niyo po ba na lagi po silang maaga na nakakapag live streaming at maging nasa trabaho sila mga kapatid Even sa kanilang kalagitnaan ng kanilang trabaho, habang nagtatrabaho praise God, nanonood po sila. Hallelujah! Nakita niyo yung kanilang kauhawan sa salita ng Diyos at naranasan nila yung kabutihan ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa buhay ng kanyang asawa na si Brother Israel. Praise God. At napakaganda pa naman ang pangalan ng kanyang asawa Brother Israel. Bayan ng Diyos yan, Israel. Praise God! Siya mismo ang bayan ng Diyos. Kaya naman talaga naman, hallelujah, ito yung kalooban ng Diyos na si Brother Israel ay makapakinig at makakilala sa Panginoon sapagkat ang kanyang pangalan ay tumutukoy sa bayan ng Diyos na buhay. Kayo po mga kapatid ay mayroon din patotoo, padala nyo po sa akin kahit na po sa private message kung mahaba po yan po ay ating babasahin kahit gahano po yan kahaba, kahit nobela pa yan, basahin natin yan upang sa gayon ay mayroon lang mga kapatiran natin ng makarinig at maging sila ay mapagpala. At ito nga pong kay Sister Marilu talaga namang wow, praise God. Nanindig ang aking balahibo sa kanyang mga sinabi. Praise God. Hallelujah. So yan po mga kapatid dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. At kaya nga po mga kapatid, sa tuwing kayo ay nakararanas ng mga pagsubok sa buhay, tignan po natin baka naman tayo ay dinidisiplina at itinutuwid at baka tayo ay nakalilimot. Praise God. Okay. Ano pa ang kanyang kabutihan na ipinararanas sa mga anak ng Diyos, sa mga naligtas? Yan ay sa pamamagitan ng pagsama sa atin, kasama ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay. Maraming mga talata na nagtuturo ng mahalagang katotohanan na ito. Sinasabi po sa John 15 verse 5,
maliban sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. At sa aklat ng Galatia 2:20, ay nagsalita ng ating pagsalangsang sa krus kay Kristo upang ang ating dating buhay ay mamatay kasama niya, at ang buhay na ating ginagalawan ngayon ay nabubuhay tayo sa bisa ng ating relasyon sa Kanya. Di ba? Kaya nga sinabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man is be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang pagiging kay Kristo ay nangangahulugang pagsama ng ating sarili kay Jesus. Inilalakip natin, isinasama natin ang ating sarili sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa halip na iligtas tayo at pagkatapos ay iwan tayo sa ating sarili, anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay sumama kay Jesus upang ang ating tunay na tagumpay ay magkaroon ng katiyakan. Ibig pong sabihin, mga kapatid, sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli, sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, kasama tayong nabuhay na mag-uli, na tayo ay namatay na mula sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Praise God. Nung mamatay si Kristo, hindi lang siya ang namatay doon, kundi maging tayo, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni Paul, no? Hindi na ako ang nabubuhay sa akin sarili, kundi ang Panginoon na ang nabubuhay sa akin. At ang sabi niya, ako'y kasamang napako ni Kristo. Kasamang napako ni Kristo. Hallelujah. At iyan po ang isang katotohanan, mga kapatid, na nang napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ako at ikaw ay kasamang napako yung pong ating mga kasalanan. Kaya nga nung siya'y mamatay, namatay din tayo sa ating pagkakasala. Praise God. At nang siya'y muling nabuhay, nabuhay din po tayo sa mamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kaya nga malinaw po, if any man is being Christ, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilikha. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Ha? Praise God. Tandaan nyo po yan, bago na po kayo. Binago sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Kung dati kayo ay suplado, hindi na kayo ganon. Kung dati kayo ay sinungaling, hindi na po kayo ngayon ganon. Binago na po tayo. Dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen! Sa kahirapan ay walang Alright, good morning kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nat Durano at sa kanilang anak na si David. At ganun din po, isang mapagpalang gabi naman po kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada. Ganun din sa iyong mga kasama dyan, Sister Mem, kina Diana at JR, sa iyong apo na sina Maxine at Mia. Isang mapagpalang gabi dyan sa inyo. Hallelujah. At ganun din po sa ating mga kapatid mula po dito sa San Nicolas, kay sa Ligas, kay Sister Cecil Glory Pagtakhan. Praise God. Hallelujah. At kay Brother Elias Glory at sa iyong mga at shoutout na rin kay Nanay Esther Pagtakhan. At pakisabi lang kay Nanay, ha, salamat doon sa pamaskong ibinigay niya. Ha? Praise God, purihin ang Diyos. At mula po naman sa Los Angeles, California, batiin po natin si Brother Ronnie Atendido. Purihin ang Panginoon Diyos sa iyong buhay, Brother Ronnie. At nawa ay patuloy kang pagpalain at ang iyong buhay ng ating Diyos na buhay. Ha? Shoutout na po, sabi ni Sister Marilu Quinto kay Dolly, kay Sister Dolly Rabaka from Calgary. Hallelujah. Okay. Good evening dyan, Sister Dolly Rabaka from Calgary. Siya po ay nanonood ngayon. Amen to that. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. So, mula naman po pa rin sa Canada, batiin natin Sister Marian Santos at kay Brother Leo Santos, ha, ng Canada. Isang mapagpalang gabi dyan sa inyo sa Canada. kasama'y di rin natagpuan.
At ganun din kay Sister Lioby Palomares at Brother Rudy Palomares at ganun din po sa inyong mga anak na sa iyong anak na si Dylan at kay Dexter at sa iyong mga apo, ha? Praise God. So yan po mga kapatid, ha? Nakita po ninyo, no? Na tayo ay ipinaranas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng tayo ay ipinagkaisa sa ating Panginoon. Isinama po tayo sa kanyang pagkabuhay na mag-uli at sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang susunod? Sa pamamagitan po ng pagbibigay sa atin ng banal na espiritu at salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng lahat ng kailangan upang mabuhay ng matuwid sa mundong ito. Ipinagkakaloob niya ang kanyang banal na espiritu sa mga nananalig at sumasampalataya. Kaya nga sinasabi ng unang Korinto 3:16, hindi ba ganinyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu ng Diyos? Hallelujah! So yan po mga kapatid, ha? Praise God! Purihin ang Diyos. So kung titignan po natin at pag-iisipan saglit ang talatang ito, yung kanyang banal na kapangyarihan, yung kanyang banal na espiritu, ay nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan para sa buhay kabanalan. Sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Anong sabi ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatay 3? Anong sabi niya rito? Yamang ipinagkaloob sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Praise God. Sister Annalisa, sulat lang dito sa comment section ng live, no? Hindi ko mabuksan yung aking messenger dahil naka-live ako. Praise God. Hindi ko mabubuksan yan sa private message. Comment na lang dito sa ating live program, ha? Praise God. So maliwanag po yan mga kapatid, yung kanyang banal na espiritu, yung kanyang salita, ang tumutulong sa bawat isa sa atin para tayo makapamuhay ng mayroong kabanalan. Praise God. Meron tayong pagkukunan yung kanyang banal na kapangyarihan. At ang pinagmumulan yung ating pagkakilala sa Kanya, yung ating kaalaman sa Kanya, ngunit higit sa lahat, mayroon tayong pangako sa lahat ng ating kailangan na may isang kahangahangang saklaw. Ano po yun? Yung buhay at kabanalan. Walang sino man ang mayroong dahilan para sa kasalanan. No one can excuse. No? Praise God. Sabi rito mga kapatid, no? Kumbaga hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko mapigilan ang aking sarili o napakahirap para sa akin o wala akong pagpipilian kundi ang sumuko sa kasalanan. Hindi po mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. He never asks from us what He does not also supply for us. If we sin, we have only ourselves to blame. In the goodness of God, we truly have everything we need to live a life that pleases God. Hallelujah! Tandaan po ninyo, hindi niya kailanman hihingin mula sa atin kung ano ang hindi din niya ibibigay para sa atin. Kung tayo man ay nagkakasala, tayo ang mayroong kasalanan. Tayo ang dahilan. Kaya nga sa kabutihan ng Diyos, tunay na mayroon tayo, tunay na mayroon tayo ng lahat ng kailangan natin upang mabuhay ng isang kalugod-lugod sa Diyos. Praise God. So yan po mga kapatid, na merong gumagabay sa atin, merong nagtuturo sa atin, merong nagsasabi sa atin na imiwas tayo sa mga bagay na sa mga bagay na sa atin ay rumi ng ating buhay. At iyan ay ang kanyang banal na espiritu. Kaya kung tunay nga na nasa iyo ang kanyang banal na espiritu, mayroong laging magpapaalala sa iyo, anak, hindi tama yung ginagawa mo. Anak, magpatawad ka. Anak,
magbasa ka ng Bible, manalangin ka. Yan po ang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat anak niya. Ipinararanas niya ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at ng kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Ano po ang susunod, mga kapatid? Paano at gaano ipinararanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng anumang kailangan upang makontento tayo anuman ang ating kalagayan. Praise God. Hallelujah. Di ba? Sabi nga ng Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs. Needs, hindi yung wants, yung kailangan, hindi yung gusto natin. Praise God, na nagsasalita tungkol sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Okay? Santiago 1:17 na nagsasabi sa atin na ang bawat mabuti at perpektong regalo ay nagmumula sa Diyos Ama na nasa langit. Praise God. Hallelujah. So, ito po mga kapatid, na kailanman ay hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hallelujah. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya nga kung hindi ka maaring maging masaya sa kung ano ang mayroon ka, bakit ka pa ba pagtitiwalaan ng Diyos sa iba pa? Kung sa isang maliit ay hindi ka masaya. Kapatid, kung hindi ka kontento, bakit pa magtitiwala ang Diyos sa iyo sa isang napakalaking pagpapala? Ha? Dahil napakaraming mga tao na dumaan sa buhay na matagal na hindi nasisiyahan sa kanilang kalagayan. Gayon pa man, sa bawat sitwasyon, mayroon tayong anumang kailangan upang makontento. Kapatid, kapag nakatuon tayo sa mga material na bagay, madalas tayo ay mabibigo. Ngunit, kapag nakatuon tayo sa Panginoon, mayroon tayong kagalakan na, praise God, kung baga mga kapatid, no, makikita natin na nakatuon tayo sa Panginoon, maaari tayong magalak na ang mayroon tayo ay hindi maaaring makuha sa atin. Praise God, kapag nakatuon tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen? So, ibig pong sabihin mga kapatid, ano man ang kailangan, no, ay ibinibigay sa atin ng Diyos upang makontento tayo sa anumang kalagayan natin sa buhay. Kaya nga sinasabi, in everything give thanks. In everything give thanks. Makontento tayo, kapatid. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng Diyos sa malaking biyaya at pagpapala, sa maliit pa lang, magsimula ka ng magpasalamat sa Diyos. Magsimula ka ng makontento. Dahil kung sa maliit na bagay, hindi ka kontento, asahan mo, kapatid, hindi ibibigay ng Diyos sa iyo ang isang malaking bagay kung sa maliit na bagay, hindi ka marunong makontento. Kasi karamihan sa atin, kaya lang nakukontento pagka talaga namang nag-uumapaw, no? Pero pagka maliit, ay ito lang, ganito lang, tinitignan ng Diyos ang ating puso. Kung sa maliit na bagay ay napagkakatiwalaan na tayo ng Diyos, lalo niya tayong pagtitiwalaan sa malaking bagay. Jesus sa kasalanan. Okay, meron pong kahilingan ang ating kapatid na Sister Annalisa Moreno. Sabi niya, pray over po, Pastor, sa friend kong si Sister She Bambalan na mag-negative po ang buong pamilya na sa COVID kasi po nakahalubilo nila ang neighbor namin na may COVID at namatay na po. Naka-quarantine na po ang buong niyang pamilya at natatakot po siya. Thank you po, Pastor. Praise God. Ay pakisabi lang kay Sister She, huwag siyang matakot, mag-alala. Ha?
Merong, kumbaga tayo yun na manalig sa Diyos na tayo laging nasa protection niya. Ha? Praise God. Hallelujah. Amen. So yan po mga kapatid ha, sa pamamagitan ng anumang bagay ha, okay? Ano po susunod mga kapatid? Ito po ang susunod mga kapatid, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang dahilan upang magmagalak kapag ang mundo ay laban sa atin. Praise God. Natatanda po ninyo mga kapatid, yung beatitude doon sa Matthew chapter 5 verse 10 to 12, no? Na may isang pagpapala para sa mga inuusig para sa katuwiran. Okay? Kakaunti sa atin ang gugustuhin ang iyong ang ganitong pagpapala, subalit ako ay kumbinsido na lahat tayo ay nararanasan ito maaga man o huli dahil nabubuhay tayo sa isang mabagsik na mundo. Praise God. Madalas nating nakakasalubong o makasalubong ang mga masasamang espiritu sa mundong ito. Sa mga salita ng ating Panginoon, di ba? Mababasa ninyo sa John 16, anong sabi niya? Ha? Sa mundong ito, meron kayong kaguluhan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. I have overcome the world. Kaya nga po mga kapatid, sa kabila ng pandemya, sa kabila ng krisis, sa kabila ng COVID na ito mga kapatid, tinitiyak sa atin ng Diyos, sinisiguro sa atin ng Panginoon, na pwede pa rin tayong magkaroon ng kagalakan, ng kasiyahan dahil nga po sa kanyang deklarasyon. Sabi niya, in this world, no, you have tribulation in me. Sabi niya, sa akin, sa pakikipag-isa niyo sa akin ay mayroong kayong kapanatagan, mayroong kayong kapayapaan sapagkat dinaig ko na ang sanlibutan. Dinaig na niya ang COVID-19. Hallelujah! So maaring itong nagaganap at nangyayari sa atin ay hindi ho masayang balita. Ngunit ito ang nakapagpapatibay ng katotohanan na sa gitna ng mga balitang hindi maganda, sa kabila ng mga bagay na nararanasan po natin sa gitna ng pandemya at krisis, pwede kang magsaya. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon, no, laksan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang kabutihan ng Diyos, na kahit na tayo ay mapait na sinasalakay at kinakalapunan ng mga hindi maganda para sa ating pananampalataya, maaring ninanakawan tayo ng ating mga kalaban ng lahat maliban sa ating kagalakan, hindi nila ito maiaalis kahit gaano pa man ang pagsisikap gawin ng mga nangyayaring hindi maganda sa mundo. Hindi nila maaagaw yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin sapagkat ang Diyos ay nangako sa atin. Hindi man siya nangako na aalisin niya tayo sa mga pandemya, sa mga krisis, sa mga problema. Ang pangako niya ay sapat na ikagagalak at ikasisiya natin sapagkat ang pangako niya, sasamahan kita. Hallelujah. Kaya Sister Shea, kasama niyo ang Diyos. Hallelujah. Kasama niyo si Lord. Kaya nga, di ba, may balita na, may nakapasok na ng isang bagong variant sa atin dahil sa isang OFW. So, katatakutan na naman ito, kahintatakutan na naman na balita na ating naririnig na patuloy na nagmamagnify ng mga mainstream media, pinalalaki ng pinalalaki, no? Praise God. Tayo bilang mga anak ng Diyos, kahit anong pagpapalaki ang gawin nila diyan, hindi tayo matatakot dahil mas malaki si Lord. Mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin kaysa sa COVID-19. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kaya sa gitna ng krisis na ito, sa gitna ng pandemyang ito, sabi rito, mayroon kang dahilan para magsaya. Ang dahilan, kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng kanta, kasama ko ang Diyos, kasama natin ang Diyos.
Di ako matatakot, di ako mangangamba, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama ko ang Diyos. Amen! Praise God! Kaya nga, pagka kayo ay natatabunan ng mga problema at mga takot at mga alalahanin, kantahin nyo lang ang kantang ito, kasama ko ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon nating Diyos, mga kapatid, ha? Praise God! Kaya walang dahilan para tayo mangamba at matakot. Hallelujah! Naalala niyo yung kanta ni Pastor Tony, "Huwag kang mangangamba o mababalisa, huwag kang matatakot o malulungkot, di ka nag-iisa, may kasama ka, siya'y karamay mo sa tuwi-tuwi si Jesus, di ka pababayaan, si Jesus, di ka iiwanan, siya'y kasama mo, karakaramay mo, siya'y laging tapat sa buhay mo." Amen! Praise God! Hallelujah! Ganyan kabuti ang Diyos sa mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah! At panguli, mga kapatid, ipinararanas ng Diyos ang Kanyang kabutihan sa mga mananampalataya, sa mga ligtas, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabuting pag-asa para sa hinaharap upang wala tayong ikatakot sa oras ng kamatayan. Praise the Lord. Ulitin ko po, ha. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabuting pag-asa sa hinaharap, for the coming future, okay? Upang wala tayong ikatakot sa oras ng kamatayan. Maraming taon nang nakalilipas, mga kapatid, ayon sa aklat ng Hebreo 2:15, na nagsasabing si Jesus ay dumating upang sirain siya. Sino po yung sisirain? Yung mayroong kapangyarihan ng kamatayan. At iyan ay walang iba, ang diablo. At tayo'y palayain sa pagkakaalipin ng ating takot sa kamatayan. Marami kasi sa atin takot mamatay. Praise God. Yung takot natin sa kamatayan, mga kapatid, sabi nga, lahat naman tayo darating dyan. May kanya-kanya lamang tayong panahon. Sabi ko nga, kung ang tao ay talagang takot sa kamatayan, bakit may mga taong nagmamadaling mamatay? Kung takot, di ba? Yung iba nga may sakit na eh. Pero kain pa rin ang kain ng mga bagay na makapagpapasama sa kanilang kalusugan. So, ano ibig sabihin nun? Hindi sila takot mamatay. Nagmamadali silang mamatay. Di ba? Praise God. Hallelujah. May mga ganyang pagkakataon. Natatakot mamatay, pero nagmamadaling magpakamatay. Abay, ano yun, mga kapatid? Pero isang katiyakan, ang sinasabi sa atin dito, binibigyan tayo ng Diyos ng mabuting pag-asa. Kapatid, hallelujah. Sabi nga, ang kamatayan ay ang mahusay na tagapagtatag. Sa buhay na ito, maraming mga pagkakaiba sa mga tao, ngunit sa huli ay iiwan natin ang paraan na tayo ay hubad at walang kapangyarihan. Praise God. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Kung tayo man, mga kapatid, sa mundong ito, sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao mamamatay sa COVID-19. Praise God. Alam nga naman lahat tayo mamatay sa COVID-19. Hindi naman po. Okay? At kung tayo man ay mawawala at mamamatay sa mundong ito, meron tayong pag-asa. Bakit po? Dahil, mga kapatid, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan at makakapiling natin ang Panginoon.
Hindi dapat kinatatakutan ng kamatayan. Ang kamatayan ay dapat napaghahandaan po natin. Na anumang oras na mawala tayo sa mundong ito, makatitiyak at makasisiguro tayo na sa langit tayo pupunta upang kamtan ang mga pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan at yung mansyon na inilaan para sa atin ng Panginoon Diyos. Amen. Meron tayong pag-asa sa hinaharap. Praise God. So, sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos, kapatid. Kaya nga, balutin natin ang ating sarili sa mga mensaheng ito, mga kapatid. Ang kabutihan ng Diyos ay ang kabuuan ng lahat ng kanyang mga katangian. Upang sabihin ito sa ibang paraan, walang tungkol sa Diyos na hindi mabuti. Ang kabutihan ay maaring idugtong sa lahat ng kanya pang ibang mga katangian. Ang galit ng Diyos ay mabuti, mabuti ang kanyang awa, mabuti ang kanyang hustisya, ang kanyang kabanalan ay mabuti, mabuti ang kanyang pagmamahal. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti, walang iba kundi ang kabutihan sa kanyang pagkatao. Dahil ang Diyos ay mabuti, palagi niyang nasa puso ang ating pinakamagandang interes. Praise God! Dapat totoo ito at kung magiging maligaya tayo, dapat nating paniwalaan ito sapagkat ang Diyos ay mabuti, walang nangyayari sa atin na hindi para sa ating pangkabutihan. Para sa ating kabutihan. Praise God! Amen? Hallelujah! Purihin ng Diyos. So, paano ang kabutihan ng Diyos ay maiaayon sa sakit na nararanasan nating lahat? Ang sagot ay gumagalaw kasama ng mga linyang ito kapag sinabi ng Diyos, hindi, ginagawa niya ito dahil mahal niya tayo. Ang ipinagbabawal ng Diyos ay para sa ating sariling kabutihan. Tulad din ng kung ano ang ibinibigay niya. Praise God. Hallelujah. Kaya nawa mga kapatid, nawa bawat isa sa atin ay maranasan ang tunay na kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Pagpalain ng Diyos ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ito. Happy 60th birthday po kay Sister Lorna Gonzales. Ang pagbati po ay galing kay Sister Neng Neng Moreno Ragasa. Para sa iyo, Sister Lorna. Hallelujah! Shoutout kay Nanay Leti Ignacio. Sa Lopez family, kay Brother Fred, Sister Lori, Angel, Jello, and Sophie. Good morning kay Sister Marlene Soribio, kina Jelay, Elaine at Laika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And let's start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
natin sa panalangin ang kanyang kaarawan ngayong umaga nito. Hallelujah, purihin ang Diyos. In your name there is healing. Praise God, sama natin sa panalangin Sister Lorna Gonzalez na nagdaraos ng kanyang karawan. Ganon din po ang ating kapatid na ngayon po ay nasa panahon ng pagdadalamati, Sister Daisy Smith, sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. At ganon din po, sama natin sa panalangin si Nia Nonato, Bea Nonato, at si Brother Ronnie Atendido. Sama rin natin sa panalangin si Rupino, Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales. Sama rin natin si Rowena, si Rhett Morgan and Connor Merriman. At ganun din po si Sheila May Ariza at si Mary Joy at Kit Mendoza. At sama rin natin si Marilyn Estonaptok Foster, Rumirico Dumlao, Romelito Valdez, Chuchi Yuson Lourdestan, Bembi Soribio, Andrea Aranda, Lordelisa and Reynaldo Lopez, Mang Guadalupe Labis, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Beth and Ray, Brother Ray Ramirez and family, Brian Bienviaje, Rosel Domingo, Eupremia Conje, Lisa Villarico at ang kanyang mga anak. Praise God. Ganun din po si Ernie Perez, Ronald Chan, George Chodoro at si Cesar Remy Costales. At isama rin natin sa panalangin itong mga kabuhayan na pinagyayaman ng mga anak ng Diyos. Ang Skyhook GPS, RedLink Internet Service, Mobile Device Integration Services, at maging ang Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily at Brother Albic, at ganoon din po ang car rental services ni Brother Fred at Brother Lloyd Nebres. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa biyaya at pagpapala dulot ng iyong mga salita na aming pong napag-aralan. Tunay nga po na napakabuti mo, O Diyos, sa iyong mga anak na iyong ipinararanas araw-araw, bawat oras at segundo ng aming buhay na darama namin ng iyong kabutihan. Kaya naman, Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami ng labis sa umagang ito. Sa muli, O Diyos, na mararanasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala, ang iyong kabutihan, sapagkat kami ay nananalig at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na kung saan, Panginoon, ay hindi ka kailanman nagtatanging ng tao. Ngayong umaga, O Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalan na aking binanggit na mayroong kanya-kanyang kaibigan. Pero bago po yan, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong taon na idinagdag mo sa buhay ni Sister Lorna na ngayon po ay sumapit sa kanyang ika-60 taong kaarawan. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan at kalusugang patuloy na ipinagkakaloob mo sa kanya. Nawa ang araw na ito maging espesyal para sa kanya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay na magse-celebrate ngayong araw na ito, Panginoon Diyos. Maging maligaya at maging masaya sila, Panginoon Diyos, sa pagdaraos ng kanyang kaarawan. At dalangin ko rin, Panginoon, ang kaaliwan mo sa sambahayan ng aming kapatid na si Daisy Smith sa pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay. Nawa ang iyong banal na espiritu ang magbigay kaaliwan sa panahon ng kanilang kalungkutan maging sa pamilya Samyo at pamilya Gutera, Panginoon Diyos. Ngayong umaga, Ama, aangkinin po namin ang iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kagalingan at himala sa buhay ng aming mga kapatid na mayroong dinadalang kabigatan at sakit, Panginoon Diyos. Lord, narinig po ninyo ang mga pangalan na mayroong pong mga cancer, may diabetes, Panginoon Diyos, mayroong problema sa kidney, mga nagda-dialysis, Panginoon Diyos, maging yung may mga problema sa gout, sa mga arthritis, sa mga nerves problems, sa sakit sa puso, may butas, lumalaki, Panginoon, ang puso, may barado ang mga puso, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, idaloy mo ang kagalingan, idaloy mo, Panginoon Diyos, ang iyong himala sa buhay ng mga kapatid mo ito, yung kanilang mga katawan, Panginoon Diyos,
Diyos. Pawiin mo ang lahat ng mga virus na ito, Panginoon Diyos. Ang spirito ng mga cancer cell, Panginoon. Yung mga baradong puso right now, oh God, we declare divine healing, miracle, and by your stripe, oh Lord, we rebuke all manners of sickness and diseases, and we declare healing and deliverance right now in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Diyos. At para po sa pamilya ng aking kapatid na Sister Shea Branzuela, oh God, pawiin mo ang takot at alalahanin tungkol sa COVID-19 na ito, Panginoon Diyos. Hugasan mo ng iyong banal na dugo ang kanilang buhay, Panginoon Diyos. At alisin mo ang lahat ng mga pangamba nila tungkol sa COVID-19, oh God. We declare, oh God, na magiging negative ang resulta para po sa kanila, Panginoon. Ngayong umaga ito, bigyan niyo po sila ng kapanatagan at kapayapaan ng kanilang puso at ng kanilang isipan ngayong umaga. Salamat po, Diyos. Dalangin ko rin po, Ama, ang aking mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, ang mga in-laws ko, Panginoon, mga frontliner sa bansang Australia, Amerika at Canada. Lord, ingatan niyo po sila, lalo tigit ang aking may bahay na si Rochi Dalena, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po siyang ilayo sa espiritu ng COVID-19, lalo na ngayon sa gitna ng kaguluhang nangyayari, hindi lamang dahil sa COVID, kundi maging sa politika sa Amerika, Panginoon. Ingatan niyo po ang aking asawa, Panginoon, ang aking anak na si Syra, si Desmond. Lord, patuloy mo silang i-cover ng iyong kapangyarihan. Ganon din po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nasa Canada. Lord, layo niyo po sila sa bagong variant ng COVID-19, Panginoon Diyos. God, ngayong umagang ito, dalangin ko na patuloy niyo silang paggarian, ang Quinto family, ang Zobrepenia family, Panginoon Diyos, maging si Sister Lea Rosas, ang Kaligdan family, Santos family, Panginoon Diyos, De La Cruz family. Lord, patuloy niyo po silang gabayan at ingatan at proteksyonan ng iyong kapangyarihan. Lord, maging si Brother Emil Dalipi ng Scotland, Nice Dominguez, Panginoon, ng Montreal, Canada, Panginoon Diyos, o ng Israel, Panginoon. Hallelujah. O salamat po, Diyos, ngayong umaga, dinadakila at pinupuri ka namin maging ang buhay ng aming mga kapatid na nasa gitnang silangan, O God. Lord, ingatan niyo po, Ama, si Sister Lisa Domingo at ang kanyang pamilya, Brother Arnel Alpon at ang kanyang pamilya, Jun Soribian family, and Brother Marvin and Brother Mario Soribian family, maging si Sister Mary Grace Sumido Enriquez, Panginoon Diyos. Ingatan niyo po ang lahat ng ito. Salamat po, Diyos, dinadakila at pinupuri ka namin. Ang lahat ng ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Alright, inuulit ka mga kapatid doon sa mga nais magpasalamat sa Diyos. Pwede po ninyong ipadala sa akin through private message. Ano po? Yung pong mga kabutihang tinanggap ninyo at naranasan nyo noong taong 2020. Okay? Ito po kasi yung buwan ng pasasalamat po natin mga kapatid. No? Buwan ng pasasalamat natin sa Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala noong nakaraang taon. No po? Hindi lamang po puro mga krisis, puro pandemya, kundi sa gitna ng mga ito meron pa rin ipinaranas na mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Praise God, hallelujah. So shoutout po kay Sister Mimi Perino Pundario at maging sa iyong nanay na Sister Ellie at gayon din sa iyong tiyahin na Sister Estrella Perino. Sa buong pamilya ng Perino, ha? And shoutout po kay Sister Chiki Nadia Zobrepenia at kay Brother Edson at sa yung mga anak akin na Isabel, Nudge at Jed at ganoon din kay Sister Lea Rosas, maging sa mga auntie nyo na nariyan sa Canada. Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lukin. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Alright, mga kapatid
kapatid, bukas po maaring wala po tayong broadcast dahil sunod-sunod po kasi ang aking pong mga appointment, no. Kahapon po ay nasa funeral service ako, mamaya po ay nasa kasalan naman po ako, may kakasal po ako, at bukas po naman ay meron po akong child dedication dito po sa may Sukat, Paranaque, bukas po ng umaga yan. Kaya maaring wala po tayong broadcast, pwede po kayong mag-replay na lamang po, no, mag-share na lang po kayo ng mga nasa YouTube po natin, mga kapatid. O pwede kayong makinig sa iba. Ano po, praise God, hallelujah. Kaya ako po ay humihingi ng paumanhin. Bukas wala po tayong broadcast dahil po sa sunod-sunod na mga appointment po ni Pastor, ha? Praise God. Kaya sa linggo na po tayo muli magkikita-kita, mga kapatid, ha? Praise God. Kaya pagpasensyahan niyo po muna si Pastor, ha? Bigyan niyo lang po ako ng isang araw na hindi pa rin ho pahinga yun dahil meron po akong appointment eh. Okay? Sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan sa mundo. Sa linggo po, magkikita-kita po tayo sa ating online Sunday online worship service, pero meron tayong physical worship service. Praise God. Kaya samahan po ninyo kami sa darating na linggo. Hallelujah. Ikalawang linggo ng buwan ng Enero 2021. At doon sa mga kapatid natin na hindi ho nakadalo noong pong anointing service at nais pa rin po ninyong magdala ng langis, pwede po kayong magdala ng langis para ho maipanalangin po yan, ha? Praise God. Sa gayon po ay mapahiram din po kayo ng langis doon sa mga naging absent po, sa mga wala po nung nakaraang linggo, ha? Alright, praise God, purihin ang Diyos. At salamat din po sa mga biyaya at pagpapala na ibinabahagi po ninyo sa lingkod ng Panginoon Diyos. At hanggang ngayon po ay mayroon pa hong nagpapahatid ng kanilang mga pamasko. Salamat po at napakabuti pa po talaga ng ating Panginoon Diyos, ha? Praise God. At gaya po ng aking pong nasabi, pwede po ninyong ipadala through private message ang inyong mga testimony. Hallelujah. Pasasalamat sa mga kabutihan na ipinaranas at ipinadama sa inyo ng Diyos sa taong 2020. Hallelujah. Sino-sino na aking nilapitan, tubong na ilan. Okay, doon sa mga nais magpadala ng kanilang mga offering para po sa church, praise God, you can send your tithes and offerings. Kung hindi pa rin kayo nakakadalo sa ating church, mga kapatid, dahil sa mga iba't ibang kadahilanan, you can send your tithes and offerings through our GCash account 0920-436-9922, o kaya doon sa mga nasa ibang bansa na nais mag-share ng kanilang offering para po sa gawain ng Panginoon, you can send it through money remittance or Western Union. Mag-private, mag-PM lang po kayo sa akin para maibigay ko po sa inyo ang detalye, ha? Malaman ang gagawin. Okay, Nanay Letty at Sister Lorna, tatry ko hong makahabol pagkatapos po ng kasal na gagawin ko po mamaya. Tatry ko lang pong makahabol sa inyong okasyon ngayong araw na ito, ha? Bueno, sa imig po ng tugtugin ito, ang inyong lingkod muli, Pastor Manny Dalena, ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Muli is ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa ating pong sambahayan, at ang kanyang pag-iingat at ang kaligtasan ay ating laging babaunin saan man tayo magtungo, saan man tayo dalhin ang ating mga paa. Ang kanyang pagliligtas ay laging sa atin, at ang kanyang kapayapaan ay mararanasan natin dahil ang kanyang banal na espiritu ay nakikipisan sa atin sa bawat oras at sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga, huwag tayong mag-aatubili na lumapit palagi sa trono ng mabaging Diyos upang ating kamtan ng awa at tabag sa panahon kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. To God be all the glory. Stay safe. Hallelujah. Stay strong and stay healthy. Bye-bye everyone. God bless us all.
This is Pastor Manny Dalena signing off just for today. See you again on Sunday!